maraming salamat Ginang Alido sa pagpapakilala at isang masayang pagbati sa lahat ng mga nanonood sa ating FB Live ngayong araw na ito kaugnay ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa na may temang Filipino at mga wikang patutubo sa dekolonisasyong pag-iisip ng mga Pilipino. Sa lahat ng mga mag-aaral, magulang, guro ng Antonio A. Maceda Integrated School at sa lahat ng sumusubaybay sa mga oras na ito, ikinagagalak ko po kayong makasama ngayong umaga. Isang malaking karangalan ang maging unang tagapagsalita sa kauna-unahang ilektura ng Kagawaran ng Filipino ng Antonio A. Maceda Integrated School bilang selebrasyon ng Buwan ng Wikang Pambansa. Ito po ay sa pangunguna ng puno ng Kagawaran, Ginoong Ferdinand M. Ipanag. Sa araw na ito, napapanahon ang ating pag-uusapan dahil ito ay tungkol sa wikang Filipino sa panahon ng pandemya. Gaano nga ba kalaki ang gampanin ng ating wikang pambansa upang masugpo ang krisis pangkalusugan tulad ng COVID-19? Kung naalala ninyo, noong sumapit ang taong 2020, kabi-kabilang suliranin ang kinaharap ng ating bansa. Nariyan ang pagputok ng Bulkang Taal at ang mabilis na paglaganap ng COVID-19 na kumitil sa maraming buhay, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya hindi lang maituturing na isang epidemya, kundi isang pandemya ang COVID-19. Ano nga ba ang pagkakaiba ng epidemya at pandemya? Kapag sinabi nating epidemya, ito ay mabilis na paglaganap ng sakit sa isang partikular na lugar o kontinente. Samantala, ang pandemya ay mabilis na paglaganap ng sakit hindi lang sa isang partikular na lugar, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo o kontinente. Marami ang negatibong epekto ng pandemyang COVID-19 sa isang individual magpasa hanggang ngayon. Sa ating mental, dahil sa takot na magkaroon ng COVID-19, nakapag-iisip tayo ng mga negatibong bagay na nagiging hadlang upang maging produktibo. Sa ating sosyal naman, kung dati ay nagmamano tayo sa mga nakatatanda o humahalik tayo sa ating mga kaanak o kaibigan sa tuwing nakikita natin sila, ngayon ay hindi natin maaaring gawin ang mga bagay na yan. Dahil maaaring maipasa natin ang virus at maging dahilan upang lumaganap ang COVID. Sa palagay ko, kung magpapatuloy ito, masasabi natin na pinapatay rin ng COVID ang ilang kaugaliang Pilipino tulad ng pagmamano. Pagdating naman sa emosyonal, kaugnay rin ito ng mental at sosyal na suliranin. Dahil sa labis na pag-iisip, nagkakaroon tayo ng labis na takot. At dahil nga tayo ay nananatili lamang sa loob ng bahay, hindi natin madalas makita at makausap ang mga mahal natin sa buhay o kaibigan, nakadarama tayo ng labis na lungkot. Kaya napakarami ang nagkasakit ng anxiety at depression mula noong ginimbal tayo ng pandemyang COVID-19. Subalit hindi lang individual ang naapektuhan ng pandemya, maging ang ekonomiya, kung saan maraming mga negosyo ang nagsara. Kaya marami ring manggagawa ang nawalan ng trabaho. Ang mga turismo pansamantalang ipinatigil, kung saan dito umaasa ang ilang mga Pilipino. Labis na binago ng pandemya ang ating pamumuhay. Kung dati, harapan tayong nagkaklase at nagtatalakayan, ngayon ay sa screen na lamang tayo ng laptop at cellphone nagkikita. Ang iba na walang kakayahan na magkaroon ng gadget ay sa module naman umaasa. Tunay ngang nakasasabik na makabalik sa normal na pamumuhay ang lahat. Kaya mahalaga na mahanap na natin ang tunay na solusyon sa pandemyang ating nararanasan. Para naman sa mga nanonood, bukod sa aking mga nabanggit, ibahagi nyo naman sa amin ang mga pagbabagong idinulot sa inyo ng pandemyang COVID-19 at ano ang mga hakbang na isinagawa ninyo upang malampasan ang mga pagsubok na hatid ng pandemya. Maaari kayong magbahagi sa pamamagitan ng comment section. Mamaya ay babasahin ng ating tagapagdaloy ang ilan sa komento ninyo.
Sa ngayon, pumalo na sa higit 1 milyong kaso ng COVID-19 dito sa ating bansa at patuloy pa rin ang pagtaas nito at mas pinatindi pa ng mga bagong variant tulad ng Delta na mas mabilis daw makahawa at matindi ang epekto sa individual na tatamaan nito. Ang datos na nakikita ninyo sa screen ay mula sa World Health Organization. Ngayon higit kailanman, kinakailangan ng mga karaniwang Pilipino ang akses sa tamang impormasyon mula sa mga eksperto para maisagawa ang tamang gawain upang maprotektahan ang bawat isa. Hindi lang bakuna ang solusyon sa pandemyang ating nararanasan. Napakalaki rin ng gampanin ng wikang nauunawaan ng lahat. Ang pagkakaroon ng kolektibong pag-unawa ng sambayanan hinggil sa krisis pangkalusugan ay isang mahalagang lunas. Ayon nga sa Komisyon ng Wikang Pilipino, wika ang tulay sa paghahatid ng kamalayan sa sangkatauhan upang ang COVID-19 ay mapigilan. Subalit, maraming mga nasa laylayan ang napag-iiwanan dahil nasa banyagang wika ang ginagamit sa pagpapaliwanag. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Kung inyong susuriin ang mga larawan na nasa screen, kapansin-pansin na ang mga impormasyon, paalala at mga ulat ay nasusulat sa wikang banyaga. Higit sa figura at mga chart sa paghahatid ng kalagayan sa bansa, mahalaga ang mga salita upang bigyang detalye ang krisis pangkalusugang nararanasan. Mahalagang gamitin ang wikang kinagisnan ng lahat, wikang nauunawaan ng nakararami. Mas madaling maipaunawa ang karanasan ng bayan kung nakaugat ito sa wika ng bayan. Ayon nga sa Executive Order No. 2 na kilala bilang Freedom of Information Program, ang bawat Pilipino ay may karapatang magkaroon ng akses sa mga impormasyon, opisyal na record at mga dokumento o papeles na binigay ng konstitusyon sa mga mamamayan. Subalit, kung papansinin natin ang mga datos, bakit tila nakasulat ang mga impormasyon sa wikang Ingles? Paano na lang ang mga hindi nakaiintindi ng wikang Ingles? Hahayaan na lang ba nating mapag-iwanan sila? Hindi naman lingid sa ating kaalaman na hindi lahat ng Pilipino ay nakauunawa at nakapagsasalita ng wikang banyaga. Dito, papasok ang kahalagahan ng pagsasaling wika. Hindi lamang ang Pilipinas ang humaharap sa pandemyang ito. May malaking papel ang mga impormasyon galing sa global na komunidad na maaaring magamit sa konteksto ng Pilipinas. Sa pandemyang ito, hanggat maaari ay walang dapat maiwan. Kailangan maging accessible ang lahat ng mga mahahalagang impormasyon sa mga taong bayan. Walang halaga ang impormasyon kapag hindi ito nauunawaan. Mahalagang mabigyan ang bawat isa ng impormasyong naaayon sa wika ng pamayanan. Ang pagsasagawa ng malawakang pagsasalin sa mga katutubong wika sa bansa ay isang mahalagang inisyatiba ng kagawaran ng kalusugan kaugnay sa mga bagay na mahalagang mabatid ng publiko ukol sa COVID-19. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Isang matalinong hakbang ang ginawa ng kagawaran ng kalusugan sa pagsasalin ng mga impormasyon sa katutubong wika mula sa wikang banyaga. Sa ganitong paraan, lahat ng mga mamamayan, maging ang mga nasa laylayan, ay natutukoy ang mga bagay na dapat gawin upang maiwasan ang COVID-19. Nauunawaan at nakasasabay din sila sa mga usapin ukol sa krisis pangkalusugan. Sa panahon ng pandemya, importante ang tamang pagpapakalat ng impormasyon gamit ang iba't ibang medium. Isang halimbawa ang pagpapakalat ng mga kalatas tulad ng poster na nakikita ninyo sa inyong mga screen, flyers, tarpaulin, gayon din ang isinasagawa natin ngayong e-lektura
kung saan ay nadaragdagan ng inyong kaalaman ukol sa COVID-19 at kung gaano kalaki ang gampanin ng wikang pambansa upang masugpo ang pandemya. At ang iba pa na tumutugon sa mga impormasyon at alituntunin tungkol sa virus. Sa paghahatid ng mga kaalaman, mahalaga ang pagsasalin o paglilipat ng isang teksto sa pinakamalapit na diwa ng kamalayan ng komunidad. Sa pamamagitan din ng pagsasalin, magkakaroon ng pag-unawa sa kaalaman mula sa eksperto patungong sambayanan. Ngayong pandemya, kinakailangan ng bawat isa ang makatarungang impormasyon. Sa ganitong pamamaraan, ang mga serbisyong pampubliko ay higit na nagiging epektibo at episyente dahil nagkakaunawaan ang nagbibigay ng impormasyon at tumatanggap nito. Ito ay bahagi ng ating karapatang pantao. Kaya't hinihikayat ko ang lahat na patuloy nating gamitin ang wikang Filipino sa pagbibigay ng impormasyon sa mga mamamayang Pilipino dahil ito ang tulay upang ang lahat ay magkaunawaan at maging ligtas sa pandemyang COVID-19. Mabuhay ang wikang Filipino, mabuhay ang mga Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig.